cardiac monitor dito sa bahay. Biglang ang heart rate ko, 120. May point na umabot na dahil nagtagal ako, na-enjoy ko yung bathtub. Tapos nung nagbanlaw ako, it was 146. Chrissy, gaano kadelikado ito? I could have a stroke at any time. I could have, kasi I have to relate this because of genetics. Ang lolo ko sa side ng dad ko, yung original na Benigno S. Aquino, he was 55 years old when he had a massive heart attack and cardiac arrest. He died in my dad's arms. And ang dad ko at that time was only 15 years old. Right. And that's only 2 years older than me. And the reason nakapunta kami sa Boston dati, my dad had his heart attack at 47. At 47 years old. And not many people know, but before Noy died, he needed an angioplasty. That was exactly 5 weeks bago siya namatay. So, sa side ng dad ko, matindi yung sakit ng pagkakaroon ng cardiovascular diseases. So genetics dito, Chrissy, medyo plays a role, di ba? I would have been okay, boy, kung hindi ako nagkaroon ng autoimmune. Okay. But I you get do that. remember na we were still doing our nightly talk show. I had a big scare because sunod-sunod yung shooting, and I remember hindi ako umabot sa show natin dahil nagsuka ako na nagsuka. Tapos I had to be brought to the ER of, at the time, Medical City. And I know that this was the year 2015, ghost month, unfortunately. Dumating ako sa Medical City, ang BP ko was 170/110. Umabot ito ng 200/120. So, at that time, I was only 44. So, meron na talaga akong I remember that, Chrissy. Yes. I remember that. But it was fine already because I was treated for this in San Francisco noong December of 2016. So I was fine nung panahon na yon. It was only nagka-problema na naman after COVID. Okay. Chrissy, we have 7 minutes left. I just have a couple of questions para sa ating mga kababayan. The next 6 months are crucial. In the quickest way possible, ano ang mangyayari sa susunod na 6 na buwan? Okay. Ngayon ako hihingi talaga. I'm sorry na parang ang kapal ng mukha ko dahil ang tagal nyo na akong pinagdarasal, but I really need it now because on Monday, papasok ako sa ospital at may susubukan kaming biological na gamot. This is my chance to save my heart. Because kung hindi ito tumalaboy, I stand a very strong chance of having cardiac arrest. As in, pwedeng in my sleep or kung ano man ang ginagawa ko, pwedeng tumigil na lang yung pagtibok ng puso. So, may gamot na susubukan, but there's a very big risk involved with that medicine because hindi binibigay ang gamot na to na hindi ka binibigyan muna ng steroids. You need it para hindi ka magkaroon ng anaphylactic shock. So, on Monday, magbe-baby dose muna ako. Titingnan nila kung kakayanin ko. Kung kakayanin ko, bibigyan ako ng pangalawang dose. But this will go on for, I will need a total of 4 doses of this medication. Okay, Chrissy? Hindi predictable. Correct. So, boy, I hate to say it, but you know, I've always been very, very upfront and honest at hinarap ko na to because alam ko na bawat araw, especially now, birthday ko pa, pahiram na lang to ng Diyos. Binigyan ako ng bonus. So, whatever days are left, kung ano man ang natitira, it's a blessing. But I really want to stay alive. I mean, sino ba naman ang
sasabihin na handa na akong mamatay. I don't think any of us can say that because Bimb is only 16. I made the promise to him na until he becomes an adult, I will really do everything. Lahat gagawin ko. Kasi hindi naman sikreto sa mga tao that ang kuya niya falls under the autism spectrum. Ako mismo, ako lang ang nagpalaki dun sa dalawa. Kailangan pa nila ako. But on the flip side of that, after Monday, wala na akong immunity. Pwede na akong dapuan ng kahit anong sakit at wala akong panlaban doon. That's why I want to take this opportunity, boy, na magpasalamat sa iyo because nangako ka sa akin, kagaya ng ilan sa mga pinakamalapit na kaibigan ko at yung mga kapatid kong babae, nangako sila na kung ano man ang mangyayari. Pero akong dalawang kaibigan na lilipad dito para samahan yung 2 boys. And you also promised me, sorry dun sa show mo, pero you said na kung mabalitaan ka, tawagan ka ni Alvin, sasakay ka kaagad ng eroplano to be here with me. I love you so much and I'm entrusting them with you because the 2 will actually be going home by the first week, in 2 weeks. Why did I decide on this? Because naawa ako dun sa dalawang bata. Kasi ako, makukulong na ako sa bahay. Pupunta na lang ako at lalabas ako para makita yung mga doktor. Chrissy, go ahead. Yes. No, go ahead, boy. No, mabilisan lamang. Kasi ito ang tanong ng maraming tao. Bakit ang hirap gumaling ni Chris Aquino? You have the best doctors, you have the meds there. Bakit ang hirap-hirap pagalingin itong mga sakit na sinasabi? Just very quick, Chris, we have 2 minutes. Okay. Pinakamabilis na sagot. 3 pages yung laman ng binibigay sa mga doktor na ito yung mabawal na gamot kay Chris. Boy, pati pwedeng pangalanan na yung brand para malaman na lang ng mga tao sa Pilipinas. As simple as Biogesic, as simple as Ponstan, Advil, yung mga fever reducers, lahat yan allergic ako. Lahat ng gamot na halos lahat ng antibiotics, allergic ako. Yung mga steroids na binanggit ko, lahat niyan may side effect sa akin na meron akong pinagbabayaran. Mabibilang mo siguro sa 10 daliri kung ilan lang ang pwede kong gamot na pwedeng i-take. And apart from that, gumawa sila ng total blood panel para malaman ko ano yung mga allergies ko. Boy, ultimo, damo, grass. Okay. Allergic ako. At ultimo yung butil ng alikabok. Pag nahihinig ako yan, at hindi naka-purify yung hangin, hindi po ito kaartihan, totoo, naninikip na, nag-asthma attack na. I understand, Chrissy, now. I get your point. Ang daming hindi pwedeng gamitin sa akin. Right. Kumbaga, ito na lang. Papasok ka sa gera, ang mga kalaban mo, lahat naka-Arbalite, lahat sila may mga assault rifle. Ikaw binigyan ka ng butter knife or binigyan ka ng isang tinidor. Yun lang ang panlaban. Pero buhay ako ngayon and alam ko dahil tiwala ako sa dasal na kakayanin pa to because ito lang yung sinabi ko sa ate ko na, ate, if something happens to me, it will show people na prayers hindi pinapakinggan ng Diyos sa mga dasal ng napakaraming tao. Chrissy, talking about dasal and ate, that is my last question. Ano ang dasal mo? To close this conversation, ano ang dasal mo, Chrissy, ngayon? I just want to thank God. Gusto ko magpasalamat because people I do not know, people na have never met me, yung mga hindi ko kakilala, everywhere, boy. Kanina kasi may nag-deliver ng pagkain dito. I was asleep, pero may dala sila ng mga prayer booklet. Ang laki ng community dito sa LA, and I barely go out, but when my sons are out, they're recognized, and
lahat. Wala akong na-encounter na hindi nagsabi sa mga anak ko, sa mga kapatid ko, sa mga taong alam na kaibigan ko sila, na pinagdarasal nila at sinasabi nilang kailangan siyang gumaling kasi meron pa kaming hinihintay galing sa kanya. Gusto pa namin siyang mapanood. I cannot promise you that. Kasi ang dami ng hindi ko kayang gawin. Pero ito po ang pangako ko sa inyo. Hindi ko kayo bibiguin dahil sumuko ako. Wala sa pananaw ko sa buhay na pwedeng sumuko. Kailangan lumaban. Hindi ko ipapahiya ang sarili ko sa inyo dahil binigyan niyo ako ng pinakamagandang regalo. Yung pagmamahal ninyo at pagsuporta ninyo at yung pagdarasal ninyo. Kasi wala naman akong nagawa para sa inyo. Pero kayo, sobra yung binibigay niyo sa akin na lakas because I know na you're praying for me and that's the biggest gift anyone can give. Okay. Can I just say, boy, para sa mga kapatid ko, I miss them so much. I love them so much, but it's so hard. And to all my friends also who are there, sa lahat ng mga gumawa ng paraan, just last week, nandito si Dingdong Avansado, yung aking inaanak, na nag-spend talaga ng 4 na oras para makipagkwentuhan sa akin. Malalaman mo kung sino talaga yung matotoong mong kaibigan dahil talagang gagawa at gagawa sila ng paraan. I want to say thank you also to you for making this happen. Thank you to Mr. Duavit and Miss Annette and everybody in GMA dahil kayo ang nagbigay sa akin ng venue para ma-explain sa mga tao kung anong nangyayari. And also to our friend, Miss Jessica Soho, kasi boy, alam mo naman na sa kanya nakapangako yung interview na to, pero nung nalaman niya na sa'yo ko binigay, wala siya talagang pag-aalinlangan. Dahil alam niya na you are like a brother to me. Maraming salamat, Chrissy. May I just say also, thank you very, very much. Congratulations sa bago mong kontrata. Kasi siguro mag-share ka na sa mga medical bills ko. Maraming salamat. No, because, happy Valentine's and happy birthday, Chrissy. Don't laugh. That's your gift. Yeah, okay. Yeah, I saw the contract signing, kaya pwede kita, sa'yo na ako mangungumisyon. Okay. At kasi nangako ako, Viel just messaged me. Would you believe my sister Viel said, I hope may nag-ayos sa'yo. I hope bis kang okay dahil ayoko na kaawaan ka ng mga tao at ayoko matakot sila na ililibing ka na. Okay. No, I refuse to die. Okay. We hear you, Chrissy. Yeah. Yes, talagang pipilitin ko because ang next my next chapter is to become a stage mother. Okay. Okay? Mangyayari yan. But that's for another interview. Maraming salamat, Chrissy. I love you, boy. I love you so much. Happy birthday. Happy Valentine's. Sa Kapuso, maraming salamat. Maraming salamat. Happy Valentine's Day. And I'm 53 now. I want to still be here when I'm 63. You will. Maraming salamat. I love you, boy. I love you. Salamat. Bye-bye, Chrissy. Naitay Kapuso, maraming salamat po sa inyong pagpapatuloy sa amin, sa inyong mga tahanan at puso. Stay kind, make your nanay and tatay proud. #say thank you. Do one good thing a day and make this world a better place. Goodbye for now and God bless. Chrissy, love you. Salamat. Happy birthday, happy Valentine's. Make your children proud. Make your children proud, sabi ni Chris Aquino. Maraming salamat po.